Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 31, 2024, Martes. Ikapitong araw ng pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 2, verses 18 to 21. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw ng mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uling araw para sa taong 2023 at mamaya po ay sasalubungin na natin ng panibagong taon. Panibagong simula na panibagong nawa ay mas mapuspos tayo ng pag-asa para sa hinaharap natin sa taong 2024. Marami na naman po sa atin ang gagawa ng mga bagay na sa inaakala natin na pampaswerte. Marami yung mga nilalagay ng mga pamahiin base sa mga kung ano man, no, na nakasanayan natin. Pero alam mo naman natin na sa taon-taon nating paggawa nito ay hindi nakadepende ito sa prutas, sa hugis, sa kulay, sa damit, no? Kundi sa kung paano nga natin tinatanggap ang paanyaya sa atin ng pagbabago. Dahil ang pagbabago ay nangyayari sa kalooban ng isang tao. Wala ito sa panlabas. No? At hindi ito, walang anumang material na bagay o kahit ng mga gawain na sa labas ang makakapagpabago sa atin. Sadyang sa ating kalooban magmumula ang pagbabago na gusto natin maranasan sa mga susunod na taon. Kaya nga din, no, sa atin na narinig na pahayag mula kay Apostol San Juan, maganda rin na ma-review natin, no? Ma-evaluate natin ang ating mga sarili sa kung paano nga ba talaga tayo namuhay sa katotohanan. Kasi hanggat tayo ay wala sa katotohanan, hindi talaga magkakaroon ng pagbabago. At hanggat hindi tayo pumapanig sa katotohanan, walang bagong mangyayari sa taong 2025 sa mga buhay natin. Mamumuhay lang tayo ulit sa kasinungalingan, na kukumbinsihin lang natin ang ating mga sarili, ng mga bagay na hindi naman totoo, dahil ang tunay, no, na katotohanan ay matatanggap lang natin mula kay Kristo, kapag si Kristo din mismo talaga ay hinayaan nating maghari sa ating mga buhay. Kaya nga, ngayon 2023 ba, hinayaan ba natin ang Panginoon ang siyang gumabay sa atin, ang maghari sa pamilya natin, sa mga business natin, sa mga desisyon natin? Hinayaan ba natin siya o sinikap na naman natin at pinilit na naman natin na sundin kung ano ang ating gusto, kung ano ang hinahangad natin. Na ngayon, sa pagtatapos nga ng taong ito, saan tayo napadpad? Saan tayo nakarating sa ganitong karanasan natin? Kaya nawa, no, sa tulong ng mga salita na ibinibigay sa atin sa bawat araw, nawa ay mas pag-ibayuhin pa natin sa susunod ng mga araw sa pagpasok ng panibagong taon na mas pahalagahan natin, i-treasure natin, no, ang bawat salita na ibinibigay sa atin ng Diyos na siyang magiging gabay din naman
sa isang mas mapayapang bagong taon. Muli po, mula pa rin dito sa akin pong bagong parokya kasama ang aming komunidad ng St. Joseph Parish. Kami po ay at hangad ko po dalangin kasama sa aking mga misa ang inyong mga panalangin at kasabay na rin ito ang pasasalamat sa lahat ng inyong pong mga suporta at pagtangkilik sa gawain ng aming pong parokya. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at manigong bagong taon sa inyong pong mga pamilya. God bless you po.